So, grabe, no? Napakasagpulpuli sa Panginoon, lalo na kung, alam nyo ba na the Resurrection Day, aside from Christmas, ito yung most celebrated ng mga Christians. No? So, dapat masaya tayo ngayon. Amen? And anong tamang greetings? Hindi po Happy Easter, ha? Easter is for pagans. You can research that. Easter is for pagans. How do we greet each other? He is risen. Yun po ang tamang greetings ng mga Christians, no? Born again Christians. He is risen. You know, parang it's like Merry Christmas. Yun po. So, yan ang tamang greetings. No? So, pwede na rin maligayang Pasko ng pagkabuhay, gano'n, maligayang Linggo ng pagkabuhay. Wag lang po Easter Sunday. It's not really for us. No? It's for the pagans. Okay? So, siyempre, topic natin is resurrection. But what do we know about the resurrection? No? Una-una, alam natin na he was arrested at the Garden of Gethsemane. Andun yung pagka-arrest na nangyari. And then we have this trial with Pontius Pilate. Yung parang morong-morong trial doon. And he was convicted and sentenced to die on the cross with two convicts. Sino yung two convicts na yun? Si Gestas at saka si Dimas. Okay? And pinahirapan siya at sinaktan. And then he was crucified. And then he died and resurrected after 3 days. And his blood cleansed us all for our sins. So, but what is the real message of the resurrection? Yan po ang topic natin ngayon. No? Ayan, kapatid. What is the real message of the resurrection? Ang topic verse natin ay nasa Luke 24, 1-9. So, you have your digital Bibles and by Biblia. Pwede na i-take note nyo muna. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But then, when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus Christ. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down and with their head faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he is risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee? The Son of Man must be delivered over to the hands of the sinners, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered these words. When they came back from the tomb, they told all the things to the 11 and all the others. Let's pray. Heavenly Father, God of Isaac, Jacob, and Abraham, thank you for this day. Thank you for this wonderful, wonderful day that you have gathered today. Ask, Lord God, to listen to your message, oh God. Thank you for this place. Thank you for the wonderful people who are with us now. And Lord, be with the speaker. Be the speaker today, not me. In Jesus' name we pray. Amen. So ano ba yung real message? Totoong message talaga ng Christianity. Ang first message niya, unang-una, Christ is alive. Amen. Matagal ng buhay si Lord. Matagal na. No? And we don't need to be reminded over and over again of His death. Masakit, painful ang pagkamatay ng ating Panginoon. Siguro, sino nakapanood dito na Passion? Paulit-ulit natin pinapanood, no? Parang tradisyon na. Passion of the Christ ni Mel Gibson. Malamang lahat kayo na yung pagkapanood nyo na. And nakita niyo yung pagpalo sa kanya, the flogging. Then tumatansik-tansik pa yung laman-laman dun sa di ba? Very graphic and very violent. Pero totoo po yun. If you would research, kasi yung movie na yun, they really did a thorough, detailed research of what had happened during Jesus' time and kanyang flogging and trial, pagkamatay niya. So, very detailed yun. May mga biblical scholars na binayaran to depict ano ba talaga nangyari. And it was very painful. Yun po talaga yun. No? Tinapos na ni Jesus ang laban noon pa man. Matagal na. Buhay na ang ating Panginoon ngayon. No? So, sabi ko nga, last Friday, siyempre, nakapag-outing na ba lahat? Huwag kayo mag-guilty, pwede naman mag-outing eh. Kasi baka kayo nagigilty kayo na hindi kayo nakapag-outing nung habang bakasyon kasi, no? Tandaan niyo, okay naman yan. So, sabi nga, may Facebook post pa nga, di ba? Kung ako kasi Kristo, hindi ko kayo patatawarin eh. Hindi ko kayo ililigtas. Kasi, imbis na magtika, mamanata, anong ginawa niyo? Nag-outing kayo. Di ba? This pangungonsensya. Pero hindi, okay lang yan, kapatid.
No, as long as you're enjoying your time with your family. Kami, hindi kami na boost drinking, no? Pagkos, nanood kami nung, sabi ko, panoorin nyo yung Testament of Moses. Napakaganda. Story of Exodus. From Egypt to the land of Canaan. Pero hindi po nakaabot sila sa Canaan, no? Promised land. Hindi sila nakaabot. So, you can watch that. Available pa rin sa Netflix. So, kung tinatamad kayo magbasa ng Exodus, mahaba kasi, no? Saka ang daming details, pwede niyo panoorin yung Moses, the Testament of Moses. Yung mga kasama namin, talaga pinanood, tinapos yung 3 episode. And each episode is like 1.5, almost 4 hours mahigit. 4.5 hours. So, sulit. Kasi magkano lang naman bayad nyo kay Netflix, di ba? Tapos yung movie, napakaganda. So the story is like parang parang hindi siya talaga movie, parang documentary, no? So may mga mga nagko-comment, mga from different tawag dito, denominations like Muslims, Jews, Christians, born again Christians. So napakaganda. You should watch it. Sabi ko nga, nung nagkaroon kami ng small Bible study, bakit hindi kaya gawin natin mga Pilipino araw-araw nating alalahanin yung Holy Week? No? Linggo-linggo may Holy Week. Bakit hindi kaya? Kasi nakita nyo, walang gulo, walang inuman sa kalye, walang mga napakatahimik ng lugar, no? Tsaka malamang napakababa ng crime rate kasi yung mga kriminal, huwag muna tayo ngayon. Pas muna sa pang-hold up. No? Pas muna sa pang-scam. Kasi patay si Jesus. Yeah? No? So, sabi ko nga, tayo mga born again Christians, no? Anong ginagawa natin? Araw-araw natin inaalala ang pagkamatay, pagbabayad ni Jesus ng kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Amen? Di ba natin araw-araw? Kanina lang yung kanta, word is the lamb eh. No? Yun yung kinakanta natin nung nasa kabilang dating pa tayo, paniniwala. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos. Naalala niyo pa ba yun? Kordero is lamb. Nalimutan ko na nga eh. So, yun po yun, no? Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, but, sabi kasi sa Hebrews 10:12, explains that after the resurrection, He sat down at the right hand of God. Pero ano bang ginagawa ni Jesus sa langit? Nung katabi niya ang Ama, right hand of God. Anong ginagawa niya doon? No? So, tatanong tayo, so 3 days namatay si Jesus. Anong ginawa niya? Nasa langit siya. He sat down at the right hand of God. No? Pero ano ginagawa niya? Unang-una, He is interceding and advocating for us. Sabi sa Hebrews 7:25, therefore He is able to save completely those who came to God through Him, because He always lives to intercede for them. And sabi sa 1 John 2:1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is interceding, advocating for us. Unang-una, ano ba yung interceding? Intercession. Nagiging intercessor sa buhay natin. Nagiging bridge siya between tayo and ang Diyos. Nung nandun siya, nag-intercede siya. And until now, nandun pa rin siya. Nag-intercede para sa atin. Advocate. What do you mean by advocate? Representative natin siya sa Diyos. So kahit ang dami mong pagdududa pa rin sa Kanya, sinasabi ni Jesus sa Diyos Ama, okay po yan, anak ko po yan. Ganyan man yan ngayon, pero darating ang panahon, marirealize niya, talagang siya ay tunay mong anak. So ganun po ang ating Panginoon Jesus. Noong namatay, nandun siya na yun, no? Alam mo, napakasarap namin nakikipaglaban sa iyo, no? Nang hindi mo alam kahit isa ka makasalanan. Napakasarap nun, no? Hindi mo alam, may nagsasalita para sa iyo. You know what? Nung I belong to this club, the Eagles Club, no? So, I had to part ways with them. Lilipat ako ng ibang organization. Then na-realize ko, ang sarap pala nung mayroong magsasabi na, Kuya Lawrence, kahit saan ka, kasama ako.
Ganon din ang ating Panginoon. Kahit ano yung ginagawa mo, sasamahan ka. No? Huwag lang ka sa katarantaduhan. Amen? Huwag lang sa kalokohan. Pero kahit ano man yan, basta para sa Panginoon yan, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa marriage mo, sa negosyo mo, sasamahan ka ng ating Panginoon. Kaya ako, napakapalad ko, meron ako intercessor, nanay ko. No? Ako, I declare, the reason why I'm sufficient, maayos ang buhay, favored, hindi dahil sa, alam mo kasi lagi ko dadalhin, super blessed ako, kasi ganito. Kasi magaling ako. Hindi po eh. Dahil may nagdadasal sa akin. Nanay. Amen. No? So minsan, tanggalin din natin sa isip natin yan, magaling ako, kaya kumikita ako. Magaling ako, kaya naging operations manager ako. Magaling ako dahil naging director ako ng isang company. Hindi po. Kulang yung galing mo. Hindi ka talaga magaling. Meron nagdadasal para sa iyo na hindi mo alam. At ganoon yung ating Panginoon. No? If you have watched the movie, The Encounter movie, sino nakapanood ka dito? The Encounter. Wala pa. So, you watch it. Libre lang siya, nakapost siya sa YouTube, no? It's free. Pwede niyo pa panoorin sa YouTube, kahit sa YouTube. So, The Encounter movie, there's this, so, bumagyo, nasira yung daan, and then they were stranded into this restaurant, cafe. So, stranded sila doon. Yung nagsaserve doon, kaisa-isa nagsaserve doon, is si Jesus. Pero yung forma niya is, hindi nga sila makapaniwala. Pero marami sinasabi si Jesus doon na totoo na yun talaga yung nangyari sa mga characters doon. And there's this one businessman na nandoon. Sabi niya, I don't need you. Why do I need you? Maayos ang buhay ko ngayon. Sabi niya, talagang hindi mo ako kailangan. Kasi ang pinapakinggan ko lang, alam mo kung sino? Yung lola mo. Kundi dahil sa lola mo na prayer warrior, wala ka ngayon dyan. Wala ka ngayon dyan sa posisyon mo ngayon sa buhay. Kasi ma'am, I am very fond of your grandmother. Sabi niya, tuwang-tuwa ako sa grandmother mo. And then na-humble siya. Then I realized, no, ganun tayo minsan, no? Ayabang natin. Negosyante ako. Magaling ako magnegosyo. Skillful ako. Marunong ako. It's because magaling ako. Pero hindi po. Someone is interceding for you. And even our Lord Jesus Christ is doing it right now. Amen? Kasi saan ba tayo nagdadasal? Kanina tayo nagdadasal? Kanina po tayo nagdadasal? Sa Diyos Ama. Pero pinapadaan nyo kay Jesus Christ. Amen? Para makarating sa Ama. Di ba? Ganun yan eh. Pero ang Ama hindi naman agad makikinig talaga yan eh. Kaya si Jesus, yan ang intercessor natin lahat. Amen? Yan ang nakikipaglaban sa inyo. Yan ang nakikipaglaban sa atin. Siya ang nagsasabi, yung anak ko na yan, okay yan. Kahit minsan hindi yan umaatin ng church, okay yan. Pero siyempre, ang Diyos naman sabi, sinabi ko, anak niya yun di ba? And He knows everything. He's an all-powerful, omnipotent God. Amen? Ano ba? Nung nasa langit siya, He is preparing for us a place in His Father's house. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you, be with me today, so that you will also be where I am. John 14:2-3. Naghahanda na siya. Pinaghahanda na tayo ni Jesus ng room doon sa Father's house natin, sa langit. May accommodation reservation na tayo sa langit. No? Hindi mo na kailangan mag-book sa Agoda, book.com. Hindi nyo na kailangan magpa-reserve. Meron na tayong doon sa langit. Di ba napakasarap na may assurance na tayo magandang tirahan after this life? Hindi nyo ba, saan ako mapupunta? After this? After ng pagpapagal ko dito sa katawan sa lupa, saan ako mapupunta? Sa langit. Yan ang lagi natin inisip, pero totoo yan eh. Di ba?
Sino ba ayaw mapunta ng langit dito? Lahat naman tayo gusto mapunta ng langit, di ba? Napakasarap sa langit. Ginto ang lalakaran mo. Maliwanag lagi. Walang kadiliman doon, ha? Hindi po gumagabi doon. It's all daytime. No? At napakabanda. Mga bahay gawa sa ginto. Doon tayo tutira kasama ng ating Panginoon. Ano pa? Yung nandun siya sa langit, He is living with every child of God through the presence of the Holy Spirit. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. John 15:5. He is with us through the Holy Spirit and is dwelling among us. Hindi natutulog ang Diyos. Amen? Amen. Lagi natin siya kasama. Everywhere. Kung ano mang ginagawa natin, nasa banyo ka man, kalokohan man yung ginagawa mo, He is watching over us. Nanonood siya. Kaya nga sabi nila, kung ano yung ginagawa mo in your solitude, yung kay. Amen? Kung ano ginagawa mo in your solitude, yun ka. At kaya mga sang maganda, in your solitude, have time for your solitude. Kahit may asawa na kayo, maghanap kayo ng time for your solitude. Yung mag-isa lang kayo. At nag-muni-muni kayo. Kasi kausap niyo ang Panginoon. Wala ka masyadong distractions. Punta ka sa malayo. No? Magandang view. Kausapin mo ang Panginoon. He is with us in spirit. Kasama natin siya ngayon. Amen? Amen. Nandito siya. No? Tinapos na lahat ni Jesus. Ang kasama na lang natin ngayon ay ang banal na Espiritu. Through God. Amen? Kaya nga pag nagpupuri dito, minsan tinatawag natin banal na Espiritu. Hey, Holy Spirit, be with us, shower upon us. Totoo yun eh. Samahan niyo kami. Amen? Second message of the resurrection, real message, our sins have been forgiven and we're eternally secure in Christ. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Ephesians 1:7. Basahin natin sa Tagalog. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob. Jesus paid it all. We are secured. Amen? Amen. Binayaran na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan magbayad. Bayad na. Hindi mo na kailangan magpapalo sa likod. Bayad na, kapatid. Hindi mo na kailangan lumuhod sa Redemptorist Church. Bayad na, kapatid. Amen? Hindi mo na kailangan magpapako. Kaya nga nag-ahit ako eh. Nagmumukha na daw ako si Kristo. Mag-a-apply sa hindi mo na kailangan gawin yan, kapatid. Jesus paid it all. Kasi nga, ganoon kasagana ang kagandahang loob ng ating Diyos Ama. Amen? Huwag natin kasing malaitin ang kagandahang loob ng Panginoon. Isa kasi, alam mo, pag meron tayong, we always have this doubt in us. Marami tayong pagdududa sa Panginoon. Do we? Ako minsan sa buhay ko, dumating din yan. Nag-i-exist ka ba talaga, Lord? Andiyan ka ba talaga? Pero what? Napakabuti ng ating Panginoon. Kahit anong pinagdadaanan natin ngayon, kahit may mga problema tayo, yung kagandahang loob niya ay hindi bumababaw, bagkus lalong as you love Him, you trust Him, lalo kumali. Mas lalo ka nagtitiwala sa Kanya, paunti-unti bawat takbo ng buhay mo araw-araw, mararamdaman mo eh. Talagang napakabuti ng Diyos. No? Ang kailangan niya lang full trust in Him. No? Hindi mo na kailangan mamanata talaga. Hindi mo kailangan mag-guilty. If you did commit a sin, hindi mo sinasadya. Kasi nga nasa flesh pa tayo. Nandito pa tayo sa makasalanang katawan natin. This is flesh. Ang flesh, madaling magkasala. Mata mo, madaling lumingon. Di ba?
Amen? Pero ang ayaw lang ni Lord talaga, yung paulit-ulit ka nagkakasala. Because you will drift away. You will drift away. Kaya pag nagkasala ka sa isang departamento ng uri ng pagkakasala na yun, huwag mo na ulitin. Huwag na dyan. Ano yung tawag sa ano? Paulit-ulit ka nagkakasala sa isang ano lang. Ang tawag doon? That's rebellion. Nagre-rebelde ka sa Panginoon. And that constitutes sin. Ayun na, nag-unti-unti ka nagkakasala. Umuumit ka sa pitaka ng nanay mo. Di ba? Alam mo, walang point system sa pagkakasala. Totoo naman yan. Pero wala rin namang degree of sinning kapag Kristiyano ka na. Walang degree. Ito ay kapag Kristiyano ka na. Take note. Wala pong degree. Nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng $100, isa lang po kasalanan mo. Nagnakaw ka. Kristiyano ka na eh. Diba? Alam mo na alam mo na ang kasalanan niya magnakaw. Nagnakaw ka ng piso, $100, isa lang yan. Piso, $1,000,000, isa lang yan. Isa lang ang bilang sa Diyos niya kasi anak ka na niya eh. Kristiyano ka na eh. Alam mo na eh. And yet, paulit-ulit mo ginagawa. And yet, ginawa mo pa rin. That's rebellion. Nagre-rebelde ka na sa Diyos when you sin. Di ba ganun ang mga ano eh? Ganun ang mga rebelde, di ba? Ano sila sa mundo? Papatay ng ano, maniningil ng illegal. It's rebellion. May batas eh. Ang mata ng tao. May batas din tayo sa Diyos. So don't commit the same thing over and over again para maging maayos tayong Kristiyano. Amen? So walang walang point system. walang pag nakaisang daang kasalanan ka na, wala ka na, out ka na. Walang gano'n. No, hindi ka na makapunta ng langit. Pag nakaisang daang kasalanan ka na, hindi ka makapunta ng langit, walang gano'n. Hans? Pangatlo, third message. Believers will live forever. Amen? Tayong mga naniniwala, we will live forever. Sa story niya ni Martha and Jesus, nung namatay ang kanyang kapatid, ang sabi niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this, Martha? Sabi niya. Talagalugin natin sa John 11:25. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Amen. Medyo contradictive. Magulo? Tinagalo ko na, magulo pa rin. But Jesus refers to two kinds of death. Yung death of the believers and the death of the unbelievers. Amen? So, ano mangyayari sa mga believers? Alam natin, sa Christianity, ano mangyayari sa mga unbelievers? Saan sila, sa lake of fire. Doon lang ang punta nila. Tayo mga believers, sabi dito sa 2 Corinthians 5:6, so here is what we can always be certain about. As long as we are at home in our bodies, we are away from the Lord. No? Kasi nagtatanong yung mga taga sa Thessalonica, Paul, ano mangyayari sa mga namatay na ng mga believer? Sabi niya, no? Ano naman mangyayari sa mga namatay na ng mga unbeliever? Ano mang mangyayari dyan? Halimbawa tayo, believers tayo. Yung mga namatay na, nandun lang sila sa langit. Pagdating ng Panginoon, bababa rin sila, mga believers. At tayo na nabuhay pa, sasalubungin natin sila. In our glorified bodies. So maganda mapag-aralan nyo. Ito, alam mo, tumutugma ito pag binasa nyo Revelation. Ito mangyayari. Kaya, ang Biblia, napaka-precise and coordinated. If you will read the Revelation 22, 23, nandun din yan, binanggit din yan doon. So, aahon tayo doon, kasama natin ng Panginoon. And we will, makakapiling natin ang Panginoon doon. Sa langit. Nandun si Diyos Ama,
Si Jesus nandun din. Makakapiling natin siya. And we will live forever. Yun po yung pangatlong message ng resurrection. And that is why, yun nga, speaking about glorified bodies, our fourth message, yung bodily resurrection. No? Dear friends, now we are children of God, and what will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. No? As He is. 1 John 3:2. Alam mo, kahit si Paul, no? Unsure siya eh. Ewan sabi ni Paul, hindi siya sure eh. We are now children of God, and what will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. Magiging katulad niya tayo nasa glorified body din. So magkakaroon tayo ng, yung katawan natin will be like Christ. Hindi na tayo masasaktan, wala na pain, glorified bodies na tayo. Hindi na tayo corrupted, no? Sinless na tayo. Pure na, puro na. Wala na tayong kasalanan, and glowing na. Tingnan niyo kapatid, katabi niyo, baka glowing na rin yan. Sabi mo, glowing ka kapatid. Tingnan niyo, baka nasa glorified body na. Glowing eh, no? Mag-glow daw tayo. Oh, like Jesus Christ. Kaya napapanood nyo sa movies, nasasalubungin natin yung mga ano mangyari. Ano tawag doon sa ano na yan? Mangyari yan, ano yan? Rapture. The second coming of Christ. Maiiwan sa baba alin? Yung mga makasalanan, hindi naniniwala kay Jesus. Di ba? Magugulat sila, matatanggal yung mga maiiwan lang, mga damit, di ba? Yun yung mga napapanood natin sa movie, totoo po yun. If you will read the book of Revelation, ganun po mangyayari. Kaya total chaos. Kasi yung mga airplanes na may mga piloto, mawawala yan. Mga piloto, crash, magulo. And that is the rapture. Beginning pa lang po ng rapture yun. There will be 7 years of tribulation after that. Kaya yung mga naiwan, na hindi nagbago, alam mo nangyari, may pagkakataon pa sila magbago. Amen? Pero huwag na tayo paiwan doon. Kasi that is the, yun yung year of the tribulation, pahirap po ng pahirap. Walang pagkain, magulo, no? Tsaka maraming sunog, chaos everywhere. Huwag na tayo paiwan, pasama na tayo doon. Nasa lubungin natin ng Panginoon in glorified bodies natin. The fifth message, bilis lang ako ngayon Heaven is going to be our eternal home. Fifth message of the resurrection, everything is temporal. Heaven is going to be our eternal home. So yung langit talaga, yan ang magiging eternal home natin. Yan ang mensahe ng resurrection. Kasi everything is temporal. Even Jesus died, and iniwan niya tayo, di ba? Doon siya sa langit. Kasi temporary na talaga ito lupa. Kaya wag natin lagi mo ang sinasabi, we treat every day as if we are aliens here. Alien lang tayo dito. At talagang bahay natin, nasa langit, kasama natin ang Panginoon. Amen? Gusto niyo ba dito? Daming kriminal. Jesus resurrected because the world is not His kingdom. And this is not our kingdom. Amen? Huwag natin tratuhin yung bahay mo ngayon, bahay mo talaga yun. Pakakamahalin mo ng sobra. To the fact na makikipag-away ka sa mga, di ba? Pag may reunion ng mga kamag-anak, anong topic? Hatian ng lupa. Di ba? Kaya maganda pa, huwag ka naman pamana. Bigay mo lahat sa foundation. Para zero agad. Mag-aaway-aaway lang, di ba? There will be new heaven and new earth, sabi sa Revelation 21 and 22. At pag hindi kasama ang pangalan mo sa Book of Life,
Totoo po yung Book of Life. Hindi ka makakapunta na lang. Hindi mo makakasama ang ating Panginoon. Napakasakit. Hinahanap mo, alam mo yung pag nag-exam ka, di ba? Hinahanap mo pumasa ka. Tapos, you have prepared. Ang problema nun, hindi ka nag-prepare eh. Di ba? Bilang Kristiyano, hindi ka nag-prepare, kaya wala ka doon. Di ba? So ano yan? Hindi naman masakit sa'yo. Hindi ka naman nag-prepare, di ba? Pero, mahirap doon kung prepared ka, tapos wala ka doon. Imagine mo, nasa church ka palagi. Isa dun character dun sa sa The Encounter. Sabi niya, I serve in the church. I teach in the Sunday church. Pero tinan niya si Kristo, bakit hindi ako makakapasok na lang? Hindi. Kasi hindi mo naman talaga ako minahal eh. Mahal mo yung trabaho mo sa church. Mahal mo yung mundo. Pero kung hindi mo ako minahal, masakit. Yan ang masakit. Di ba? Trabaho ka ng trabaho dito, tugtog ka ng tugtog, prepare ka ng prepare dyan. Ikaw taga-magsaing, ikaw ang taga-serve ng mga Pagdating ng sintensyahan na sa langit, nagtanong ka, wala ka dito, sorry. Balik kita dyan sa baba. Masakit, di ba? Kaya nga ang tinuturo sa Christianity, the born again Christian, personal relationship. Kailangan kilala ka mismo ng ating Panginoon. Kailangan kilala mo na siya mismo. Amen? Para pagdating ng husgahan na, the day of judgment, meron kayo babatong siya. Lord, lagi tayo nag-uusap. Diba? Lagi kitang kinukonsulta. At lagi ako nakikinig sa'yo. Amen? Mas masarap gano'n. Batuhan lang. Amen? God and Jesus Christ will be there. Napakasaya. Yun naman ang hinahabol natin eh. That is the price we are aiming at. Makasama natin ang Panginoon. Amen? And that is the reason why naintindihan ko si Paul in Philippians 1:23-24. Kasi masaya sa langit eh. Sabi doon, sapagkat para sa akin, ang buhay, wala yan dyan. Ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Sapagkat marami akong, hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumalo sa mundo ito upang makipili ng ating Panginoon si Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay ito. Kaya yun, di ba? May mga matatanda. Gusto nila lang, save na ako. Gusto ko na makapili ng Panginoon. May mga makakausap kang gano'ng mga matatanda. Ayaw na nila dito. Ayaw na nila dito sa lupa. Dahil problema dito eh. Kailangan magbayad. Kung ano-ano. Kailangan mong kumayod. Amen? Ayaw na nila dito. Mas gusto nilang kabiling na ang Panginoon. Yung ganun si Paul. Gusto ko na nga lumayas dito eh. Hindi ka lang kayo maalsan. Kasi mas kailangan niyo pa ako. Sana ganun tayo, no? Yung ayaw. I mean, mas gusto natin sa kapiling ng ating Panginoon. Kasi pag ganun ang thinking mo, the more you will be, kaya ang post ni Pastor is, more of you, less of me. Pastor Roman, nakita niyo ba? The more na minamahal mo, nag-aim ka for heaven, the more na malilesen ang pagmamahal mo sa mundo. Kaya ako tinigil ko na maghabol ng yaman eh. Tinigil ko na. Bahala ka na, Lord. Ayaw ko nang masakit ang ulong meeting, masakit ang planning. Okay na ako dito, Lord. Mas mahal na kita. Mas mamahalin kita. Amen? And because Christ rose from the dead, sixth message, we can face each tomorrow with assurance and perfect peace. Mas confident na tayo ngayon to change challenges in life dahil sa resurrection na nangyari niya. Alam mo yung sino nakapanood ng testament ng Moses? Ilan pa lang. No? Napakaganda na story niya. Pero ano doon eh, may revelation sa akin tungkol kay Moses. Si Moses pala, napaka magagalitin. Mainitan ng ulo.
Kaya ngayon si Kaki, pag maintin ng ulo, ano siya sabi ko sa kanya? Nag-aalamoses ka na naman. Sabi ko sa kanya, nag-aalamoses ka na naman. Ano, we are like Moses most of the time, no? At doon si Moses, maya balik siya sa Panginoon eh. Balik siya sa mga tao niya. Babalik na naman siya sa Diyos. Hindi, pagdududahan niya na naman ng Diyos. Ang dami niyang hinahanap niya ang Diyos. And sometimes we are like that. No? Sometimes we're like Moses. Marami tayong pagdududa sa Panginoon natin, marami tayong agam-agam sa buhay. Kung, lalo na kung hindi maayos ang kalagayan mo ngayon, marami kang problema sa buhay, magtatanong ka, kasama ko ba talaga ang Panginoon? Is God really ruling over my life? Di ba? Dumating ba sa punto ng gano'n, buhay niyo? Dumating na punto ng gano'n eh. Pero I tell you, as overcomers, as an overcomer of my faith in Jesus Christ, kapit lang tayo. Kapit na tayo sa Panginoon. Magiging maayos yan. No? Hindi man today, basta pag maayos naman ang prayers mo, di ba? Ano sabi natin? Pag maayos ang prayer, basta para sa Diyos yan, para kaligayahan mo, ibibigay ng Diyos yan. Di ba? Ito naman yung anak ko eh. Ibago ng Montero, di ba? Oh. Delayed gratification daw yan. Iman ngayon, sa pagpapagal mo, pagdarasal mo, ibibigay ng Panginoon niya. Palapakan natin Panginoon. Sa bagong Montero, bagong Montero ng Pulibig. Amen? Hindi lang cellphone yan ha, Montero yan. Oh, brand new, Black Series. Bigay ng Panginoon kasi hindi sila tumigil sa paniniwala na one day, yung mga prayers natin, ibibigay ng Panginoon. Yan naman testament to that. Hindi naman sa ngayon. Darating ang panahon. Ibibigay ng Panginoon. Amen? Just focus on the object of your faith. Focus lang. Sino ba object of faith natin? Si Jesus. Amen? Pupunta ka dito, hindi yung praise and worship leader ang titingnan natin kasi, nung tatanong ka pa, sino man tuturo ngayon? Sino ang praise and worship? Pag hindi mahusay, hindi ako atin. Di ba? Pag hindi si ganun na nag-praise, hindi ako atin. Boring. Focus on the object of your faith. Ang object ng faith natin, kaya nga pag nandito tayo kumakanta, ano lagi ko sinasabi? Ikaw, ang kanta, at si Jesus lang. Tanggalin mo lahat ng kasama dito. Parang ikaw lang. Ayaw ka dyan. Kanta ka. Sigaw mo lahat ng gusto mo isigaw sa Panginoon. Purihin mo siya ng purihin. Kasi pag tumutok ka, praise and worship leader dito, sa mga kasamahan mo, ikaw ay madidisappoint. Madidisappoint ka. Punta ka dito, it's because you want to worship God. Yun lang, walang iba. Amen? And you want to listen to the message. Pangpito at panghuli, mahaba ba ito? The seventh message of the resurrection, kaya may resurrection, because gustong ipakita ng Panginoon, we have to share this brilliant story of the resurrection. Like it happened just yesterday. And you are one of the witnesses. Imagine niyo, nandun kayo. Nakita niyo namatay si Jesus, pinahirapan. Pinako sa krus, nakita niyo namatay. And then nagpakit, nabuhay na magmuli. Ano ang mo? There will be fire in your heart. Like what happened to the disciples. Kaya basahin niyo yung Book of Acts and believers in the Acts. Grabe, nagbago sila. Bakit hindi ka magbabago? Nakikita mo eh. Yung rabbi na tinuturing mo, nag-ascend sa langit. Abay, ay sino naman? Aba, nakakasiguro ko, ito na nga. Ha? Pero ang malungkot until now,
Ang mga Jew, hinihintay nila yung kanilang coming Messiah. Hindi sila naniniwala na dumating na yung Messiah. Pero tayo mga Christians, we believe that our Messiah ay namatay natin, binugasan ng mga kasalanan natin. At nandun na sa langit, nag-ascend na sa langit, at bababa siya, babalik ulit sa second coming para sunduin tayo. Amen? At dumating na yung Messiah. The story of Jesus' resurrection is like watching 1,000 episodes of stories of birth, living, suffering, and triumph that ultimately leads to the resurrection of God's love for us. Pag binasa mo yung buong Bible, from Adam and Eve, Genesis to Revelation, ang daming storya, no? Ang daming storya yung mababasa mo. Ando na ang storya nila Moses, 40 years in the wilderness. 1,500 years in the making. Yung ating resurrection. That ultimately leads to resurrection. Amen? Napaka-importante. Napaniwalaan natin ang resurrection kasi nga kaya nga binuo yung ganyang kakapal na Biblia eh. Oh? Kasi yun yung ano eh. John 3:16. For God so loved the world, He gave His one and only Son. Whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Through that resurrection. Kasi kung walang resurrection, wala tayo ngayon dito. There's no Christianity, magulong mundo. Di ba? Di ba niya naisip? Pag walang resurrection. Bakit pa tayo nagtitipon-tipon dito? Hindi tayo magtitipon-tipon dito kasi walang Christianity. That's the essence of resurrection. Kailangan mangyari yun. Kaya nga, theme verse, di ba yun? John 3:16. Ang whole book na to. Yun ang theme verse, John 3:16. Kaya nga, kung wala ring resurrection, wala ring kwenta yung John 3:16 na yun. Hindi ka maniniwala doon. Hindi mo naman alam kung paano kang binayaran ng kasalanan mo. Eh. Na alam mo, na hindi mo pala alam, na alam mo pala eh. Hindi mo pala alam na yung dugo ni Kristo nagbayad ng kasalanan mo. Amen? Kaya let's share the love of Jesus. Share natin as if nandun tayo, nakita natin na witness na nag-ascend sa heaven. Napakasarap, nakita mo, nag-ascend sa heaven eh. Bukas na bukas, maya-maya, salita ka na. Kaya gano'n, yung mga disciples, gano'n sila naging kabold sa kanilang pagtuturo, pag-share ng gospel. Kasi nga, nakita nila eh. Namatay, nag-ascend sa langit. Di ba? Kahit mamatay, kaya pagkamatay nila, crucifixion, stoning, beheading, meron pang upside down na cross. No? Pinako, upside down. So, hindi naman sa puntong gano'n. Magpakamatay kayo. No? Sa atin, napakadali na lang yun. Mag-share ka ng salita ng Diyos araw-araw sa ano mo. Kung mahilig ka TikTok, share. Social media mo. If that's your way of expressing, doon ka nakakapag-express sa sarili mo, bakit hindi mo gamitin na? Kaya nakakabilib yung mga tao na, kaya nga meron kaming midweek Bible study. Gusto nyo, dyan sa may Budol Bilao, sa Imus. Pwede kayo attend every Wednesday yun, 6, we start at 6 to 7 food fellowship. Tapos 7 yung, more on teaching. No? Pero, yun nga, kailangan magkaroon tayong ministry sa Panginoon. Hindi lang basta attendees tayo, lahat tayo dapat nag-evangelize. Amen? Amen? Lahat tayo dapat nag-evangelize. Yan ang utos ng Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations. Di ba? Gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi kung ano ginagawa natin. Mag-disciple tayo. Magturo tayo. I-share natin yung Word of God. Huwag tayong manawa. Malay mo. No? May kinausap ka. Nagbago ang buhay. Meron ka naman kayo doon. Diba? Amen? Pero totoo yan. Patitigasin ng puso nila like the Pharaoh of Egypt dun sa Testament of Moses.
Yung mga matitigas sa puso, lalo yung mga sagrado, yan. Sagrado ano daw sila? Sagrado Katoliko? Matitigasin ng puso. Pero alam nyo, ikaw ang tinitest ng Panginoon doon. Hindi naman yung tao na yun. Sige nga anak, pagtsagaan mo nga yan. Matigas ang puso, sige pagtsagaan mo. Ayaw ko talaga makinig sa akin. Ay, pagtsagaan mo. Ikaw ang tinitest ng Panginoon doon. Hindi naman siya. Kasi even ang ating Panginoon, sumusuko din. Naalala si Jesus, di ba? Nang wala na siya huwag na tayo dyan sa Nazareth. Diyan ako pinanganak eh. Amen? Magpagpag ka na ng paa mo. Anong paa? Sandals mo. Nagawa mo na yung trabaho mo. Ang kailangan na ng pakita ng Panginoon, ginagawa natin yung inuutos sa atin. Amen? Kahit na sa tingin natin ay malabo. Sagrado, sagrado, yun. Sabi pa sa'yo, di ba? Respeto nila sa paniniwala. Nandiyan kayo, respetuhin mo din sa akin. Pero alam mo sabihin niyo sa kanila, nire-respeto ko naman. Pero may tinatawag din tayong pagmamalasakit. Nagmamalasakit na ako sa'yo. Di ba? Naniniwala ka naman siguro talaga sa Biblia. Nakalagay sa Biblia, saan ka matatapon? Pag ano ka, unbeliever? Sa lake of fire. Oo. Tinatakot na lang kami mga ano eh, satanista eh. Tinatakot na lang kami mga hindi naniniwala sa Christianity na yan eh. Pero yun ang totoo eh. Doon sila sa lake of fire, pumulutin. Makikita. Where there will be gnashing of teeth, yung pain. Nasusunog ka pero hindi ka namamatay. Masakit lang yung nararamdaman mo. Eh di ba, ano ka nga lang doon sa takore ng ano natin, di ba? Masakit na, eh pa kaya, lagi ka nasusunog. Pero hindi ka namamatay. Ganun ang mangyayari sa'yo sa lake of fire. Kasi kailangan i-demonstrate mo rin, no? Ano nga mangyayari sa'yo? Di ba? Ganun. Nagmamalasakit lang ako sa'yo, kapatid. Nagmamalasakit lang ako sa'yo, bro. Nagmamalasakit lang ako sa'yo, tol. Kasi mahal kita. Mahal ka ng Diyos. Ako kasi may sinabihan lang ako, alam mo? Mag-share lang ako sinabihan ko lang, alam mo, mahal ka ng Diyos. Umiyak eh. Hindi pa ako nagbabanggit ng kahit ano alam mo, mahal ka ng Diyos. Bago kayo kumausap ng isang unbeliever, pray mo na kayo. Dasal mo na kayo. Huwag niyong pangunahan na magaling ka magsalita, magaling ka magpaliwanag, kabisado mo yung 4 spiritual laws. Hindi. Basta kabisado mo lang yung basics, kausapin mo na. And then you share. Amen? The harvests are plenty, but the workers are few. Dahil pang i-harvest yung mga baka lang dyan. Amen? That's the real message of resurrection. Ayaw sumungkas. Sa ating conclusion, as we call the praise and worship, yung third song, maganda eh. Kordero ng Diyos. Ayan, 45 minutes ha. Yan ang target ko ngayon, 45 minutes na lang. Sa ating conclusion, the resurrection demonstrates that Jesus' blood of the new covenant saved us from our sins. Apart from the resurrection, there will be no reason for the cup of memorial at the Lord's table. Because there will be no reason to anticipate a cup of new wine in the Father's kingdom. And yung cup of wine, and this is the union between us and the Father. Yun yung sinasabi dito. His resurrection assures us that our future is safe and secure. Safe na tayo. No? The reason why nangyari yung resurrection na yan, para magkaroon tayo ng security sa buhay natin. No? And then, without Christ's resurrection, we would have no salvation from sin, no hope for our own future resurrection. The empty tomb is proof of Christ's deity. Yung empty tomb, yung bakanting tomb, ay doon pinapakita na si Jesus ay isang Diyos. Amen? No other religious figure na tumapak sa buong mundo, ang nabuhay na magbulit, si Jesus lamang.
Meron sila mga Diyos-Diyosan, pero all fiction. Pero si Jesus, totoong tumapak sa mundo, pinanganak, namuhay sa mga kasama mga tao, namatay, pero nabuhay na magmuli. Si Jesus lamang po ang ganun. At kung nabuhay ka magmuli, ano ka? Hindi ka tao. Diyos ka. Only God can do that. Amen? It guarantees the future resurrection of believers. Our prayer for today, thank you, Lord Jesus, that you not only died on the cross for our sins, rose again from the dead, so that we can have a victorious, overcoming Christian life here on earth as it is in heaven. Father, let everyone walk in the power of the resurrection truth. I pray in Jesus'